Ang sabi mo, kay Magdadaro, na ginagawa nyo ito sapagkat tinutulungan nyo ang gobyerno ng dating administrasyon. Opo. Yung ba ang sabi sa inyo ni Narsoles? Opo. So, ibig sabihin, ang sabi ng SPO for Narsoles, kaya nyo gagawin to sapagkat ito'y ginagawa nyo dahilan sa iyo ng utos ng former administration. Opo, Your Honor. Ang ibig sabihin niyan, sinusuportahan nyo ang pagpatay ng war on drugs noong panahon ni President Duterte. Yes po, Your Honor. This afternoon. So the next to interpolate is Chairman Paduano. You are recognized. Thank you, Chairman. Anyway, yung mga mentioned names ng dalawang witness natin na move na po to invite them to the next hearing. Ito lang po, maiksi lang, no? Isang subject lang. Yung Major Fortaleza. Why I am interested with Major Fortaleza? Because this Major has a case in Bacolod City that was 2003 and he was convicted, no, in a crime of kidnapping with double murder. So, and you mentioned that Fortaleza dito sa Salaysay, paragraph 3, Tata, you mentioned that number 16, nung papalabas kami ng gate, narinig ko yung isang empleyado na puntahan si Fortaleza, Major Fortaleza. Sabihin yun na may dalaw siya. Ang classmate niya na si Garma. Ang Garma na tinutukoy ay si Lieutenant Colonel Riena Garma na sa pagkakaalam ko ay taga CIDG. Tama? Opo, Your Honor. Matatandaan mo pa ba kung sino tong empleyado? Matagal na po, Your Honor. Hindi ko na matandaan po. Pero gaano kalayo sa'yo? Malapit lang. Malapit lang kasi papalabas din po ako. Nasa lubong ko, tumawag yung UD, parang UD yun. Nasa ano kasi siya, sa labas ng control gate. Patawag si Fortaleza, may dalaw siya. Classmate niya, si Karma. Okay. Yun lang ang- Now, Mr. Chairman, why I'm asking this? Because in the affidavit, Tata, though he mentioned about Garma, o former Colonel, Lieutenant Colonel Riena Garma, ay hindi po may establish na nag-usap kayo, di ba? Narinig mo lang at nakita mo siya. Nung pagkakita mo ba kay Lieutenant Colonel Riena Garma, saan siya that time? Parang doon sila pumunta sa documents section. Doon pinalabas si Fortaleza. Pinalabas si Fortaleza. Opo. Pero si Garma nakita mo rin doon. Papunta lalo nasa documents na po. Hindi ko nakita, pero Hindi mo nakita. That's why, Mr. Chairman, I joined the manifestation and the motion of Congressman Pimentel kanina that Major Fortaleza should be invited in the next hearing. Because my initial information, and he's so vital in this investigation, Mr. Chairman, because my initial information, Major Fortaleza is a classmate of Lieutenant Colonel Riena Garma. Magkaklase po sila sa academy. Now, sa affidavit mo, sinabi mo na habang nasa Bartolina kami, si Jimmy Fortaleza ang nagbibigay sa amin ng kanin, ulam, sigarilyo at coke. Tama? Opo, Your Honor. Okay. Ito, ilang beses ba nangyari ito? Bali siya po ang naging timon namin doon, sa amin ng pagkain, kada araw. 3 beses sa isang araw. 3 beses sa isang araw. Opo, inatira kami ng pagkain. Kailan yun nangyari? Yung pagkatapos ng nangyari yung ano. Pagkatapos ng napatay yung 3 insect. Opo. Oh, sige. Anyway, sabi mo dito, nagbibigay siya ng sigarilyo. Oh, just to test your ano. Because we will, imbitahan din namin si former Major Jimmy Fortaleza. Anong sigarilyo? Marlboro po.
Marlboro? Opo. Pula o puti? Pula po. Pula. Ilang kaha? Minsan hindi po. Pieces lang po. Pieces. 4 na piraso. Okay. Okay. Now, question. Ito, last na lang. Tata, ikaw kasi nag-mention kay Jimmy Fortaleza. Tata, sino bang nauna sa inyo doon sa penal colony, Davao Penal Colony? Ikaw o si Jimmy Fortaleza? Ako po, Your Ikaw. Honor. Now, si Jimmy Fortaleza, ang pagkakaalam mo, saan siyang galing kolonya? Sa NBP po. MVP. Opo. Natatandaan mo ba kung kailan siya inilipat doon? Taon lang. Parang 2015 yata yun. Hindi ko 2015. Ang nangyari is August 15. Tama? Di ba? August. Sa salaysay mo, August 2016. Opo. Okay. 2015 siya nilipat doon. Opo, Your Honor. During the time, nung panahon na yon, mga almost 1 year, nag-uusap ba kayo ni Fortaleza? Bira lang po kasi nalipat po ako ng maximum compound. Okay, so kilala mo ba siya personal talaga? Hindi po. Hindi mo kilala. Ikaw, Andy, kilala mo ba si Jimmy Fortaleza na personal? Hindi po, Your Honor. Hindi. Nakakausap mo ba siya? Minsan lang po. Minsan. Sa buong pagkakataon na nandun siya at kayo sa Davao Penal Colony, minsan mo lang nakakausap. Opo, Your Honor. Okay. Now, again, Mr. Chairman, this needs talaga that kailangan talaga natin na si Fortaleza will be invited in the next hearing dahil yung diretsong link between the two is only Jimmy Fortaleza. Kaya, Mr. Chairman, Tata, again, tatanungin kita, ulitin ko. Hindi mo personal na kilala si Jimmy Fortaleza. Opo. Now, si Jimmy Fortaleza ba, nakasama doon sa pagplano nyo dito? Yun po ang sa pagkakaalam ko po kasi may instruction sa kanya na yung mga bata dyan, ikaw lang bahala magtingin dyan sa Bartolila pagkatapos ng trabaho. Sino nagsabi sa iyo? Basta narinig ko lang po sa So, Usapan. narinig mo lang sa usap-usapan Opo. na ang bilin sa kanya na siya na bahala sa mga bata. Opo, Your Honor. Sa inyong dalawa. Opo, Your Honor. So, si Jimmy Fortaleza, hindi nyo nakasama talaga para pagplanuhan ito. Hindi po. Andy. Please. Hindi po, Your Honor. Okay, thank you. Mr. Chairman, lastly, Mr. Chairman, I just want to establish that yung missing link between Garma and this crime is Jimmy Fortaleza. And ang problema dito is, yung witness natin, si Tata at saka si Andy, never talk to Jimmy Fortaleza with regards to this. So again, Mr. Chairman, I hope on the next hearing, si former Major Jimmy Fortaleza will be present in the next hearing as per motion made by Congressman Johnny Pimentel. Thank you, Mr. Chairman. That's all. Thank you, Congressman Paduano. The next to interpolate is Congressman Arrogancia. You're recognized. Thank you very much, Mr. Chairman. Ang aking tanong ay itutuon ko kay Leopoldo Ontalan Jr. Leopoldo Ontalan Tan Jr. Tata, matanong ko lang, ikaw ba ang pumili kay Ginoong Fernando Magdadaro dito sa ginawa niyong trabaho sa Davao Penal Colony? Opo, Your Honor. Bakit siya ang napili mo sa dami ng inmates na naroon sa loob? Kasi nakilala ko na po siya na trabaho niya talaga yan. Sa experience nyo ba dalawa, yung ginawa niyong trabaho doon sa 3 Chinese nationals, nalaman mo bago mangyari yung sa 3 Chinese nationals, yung trabaho ninyo, may dati na ba kayong ginawang trabaho sa loob ng kulungan? First time pa ho yun. Pakiulit po. Yun pa lang po, yung sa mga Chinese. Yung pa lang po sa loob sa Chinese.
Pero ito po bang kalakaran ganito, matagal na po bang nangyayari sa loob ng kulungan? Ang alam ko po sa iba't ibang mga jail po nangyari. Diyan, una po nangyari yan sa amin. Okay. Hindi ka ba natatakot na po pwedeng yung ginawa mong paglabas sa ngayon, hindi ka ba natatakot na baka mamaya yung pamilya mo ay balikan? Natatakot din na naman po. Natatakot ka? So, ibig sabihin, dilabas mo itong nalalaman ninyo na personal yung ginawa kahit na alam mo na ang kapalit ay ang kaligtasan ng iyong pamilya. Hindi ka ba natatakot na ang inilagay mo o ang sinabi mong pangalan ay ang dati nating Pangulo na hindi biro ang laki ng pagkatao ng ating dating Pangulo? Hindi ka natatakot? Hindi na ako, siniwalat ko na yung totoo lang ang sinabi ko. Bago ka nalagay sa kulungan, ano dati ang iyong trabaho? Driver po ako, pamasada ng jeep, Saan pong lugar? Davao po. Sa Davao. Ibig sabihin po, lihitimong taga Davao po kayo. Opo, Your Honor. Ano po ang naging kaso nyo? Bakit po kayo nakulong? RA 9165 po, possession. Sorry po, pakiulit. RA 9165, illegal drugs po, possession. Illegal drugs. Opo. Paano po kayo nagsimula na mapunta sa pagpatay? Unang beses nyo lang po ba itong ginawa, ang pagpatay sa loob ng kulungan? Unang bisis lang po kasi gusto ko rin makalaya po sa pangako nila. So, umaasa po kayo na makakalaya po kayo. Opo. Ito pong paglabas ninyo ngayon sa pag-testify o bilang maging witness, may pumigil po ba sa inyo bago po kayo lumabas sa ngayon? Wala po. Wala pong pumigil sa inyo. Wala pong tumawag sa inyo. Wala po. Kusang So, ibig sabihin po, kayo ay talagang voluntaryo na pumupunta po dito. Opo. So, yun lang po, Mr. Chairman. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Arrogancia. The second to the last to interpolate on the subject matter of extrajudicial killings is Congressman Ron Salo. You're recognized. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, at the outset, allow me to express my heartfelt thanks to the Committee on Human Rights and the Quad Committee and the House leadership for finally the voices and cries from the grave of around 30,000 Filipinos, including foreigners, who were killed or murdered during then President Duterte's bloody war on drugs are being heard. 30,000 families and loved ones who are left behind are still nursing their wounds and are crying for justice. Indeed, there is God who sees everything and will make to account anyone for his or her misdeeds and accords justice to the victims. Mr. Chair, tanong ko po kay Mr. Leopoldo Ontalan Jr., just clarification dahil klarong-klaro po yung kanilang sinumpang salaysay at kailang mga pagwi-witness, pagtitistigo po rito ni Mr. Fernando Magdadaro. Klarong-klaro po yung binabanggit po nila. Clear yung accounts kung paano po yun nangyari. Ngayon, just certain clarifications. Mr. Leopoldo Antalan, Tata, nung binanggit po ninyo, gabi po ito nangyari nung pinatay po ninyo, tama ho ba? Opo, Your Honor. Mga nung oras po yun? Mga bandang alas 7. Alas 7 Masyado ng... alas 7. Pwede mo bang may lahat? Gaano kalaki ba yung selda po, yung Bartolina selda? Maliit lang po. Maliit lang. Pero Bartolina. kasya po kayo doon, 5 po kayo na nandoon, tama ho ba? Opo, pero masikip na kami dahil dito na kami sa may Alidoro, kami dalawa. Ayaw kasi nilang patabi sa malapit sa amin. Kaya dito kami sa may bandang Alidoro. Open kasi yung... Sa may bandang Inodoro kayong dalawa ni Mr. Fernando Magdaro, pero yung tatlong Chinese na sina
Cho Kin Tong, Jackson Lee, at Peter Wang ay nandun po, kasama pa rin po ninyo pero nakahiwalay po sila. Opo. Noong mga ganong alas 7 ng gabi, gising po kayo lahat po noon. Tama po ba? O may natutulog na nakahiga? Naghahapunan po sila, kumakain sila. Kami nakatingin lang sa kanila. So kasalukuyan po silang kumakain. Opo. So nung gawin po ninyo yung pagpatay, kasalukuyan po silang kumakain po noon. Hindi, pinatapos muna namin kumain sila po at saka nagsigarilyo ng isang stick tapos yun na. Gaano po katagal yung proseso ng pag-execute po ninyo? Matagal-tagal din po kasi matagal ko pong natumba si Wang kasi malaking tao po. Tsaka maliit lang po yung gamit ko. May bang mga sounds na naganap? Nagsisigawan na po sila. So kung nagsisigawan, may nakakarinig po ba dito? May mga nakarinig po, mga kasamahan din naming katabi ng silda, yung Bartolina. Kasi anim na silda yung Bartolina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. At yung ibang mga Bartolina, may mga laman din po na nandoon? Meron din. So sila lang po yung nakakarinig. How about yung mga official po ng colony? Wala pong hindi nila marinig kasi makapal kasi yung Bartolina. Makapal yung Bartolina. Opo. Okay. And nabanggit po ninyo na dito sa pagpatay po ninyo kina Cho Kin Tong, Jackson Lee at Peter Wang, na-convict po kayo. Opo. So ibig sabihin, dumaan din po sa proseso at napatunayan na talagang pinatay po yung tatlo. At kayo po yung pumatay. Bale, nag-plead guilty po kami. Namin. Inamin po ninyo. Dahil po sa pangako nila na tutulungan nila kaming lumabas pagkatapos ng... May manifest, Mr. Chair, that this is what you call judicial notice. Mayroon na pong desisyon ng korte, so klaro na po na naganap po talaga yung pagpatay at sila nga po talaga yung pumatay. At sila na rin po ay na-convict, kaya klarong-klaro po yon, the truth has already been established na may pinatay po nila yung tatlo, and mayroon na pong sentensya and they're currently serving their sentence. So, that's what we call judicial notice. Ngayon, ang tanong ko po, Mr. Untalan, gaano kalayo po yung Bartolina sa investigation section? Malayo po. Nasa labas ng compound. So, after po ninyo na gawin po yung pagpatay, ilang minuto pa umabot po yun? 20 minutes o sobra pa. Mga 20 minutes. And later on, after 20 minutes, mga ilang minuto bago dumating po yung mga opisyal po ng penal colony. Sandali lang po sila. Andyan na kaagad. Nandun na kagad. Opo. Ano po yung una nilang reaksyon? Bali, binuksan nila yung pinaka-main ng pintuan ng Bartolina. Pumasok si Sir Puro at saka si Superintendent Padilla. Si SPO4 Arthur. Wala po. Sino po ulit? Mr. Puro at saka si Superintendent Padilla. Sila pong dalawa yung pumasok. Opo. Opo. Natural ba yon na yung superintendent mismo ang pumapasok kapag may nangyayaring maganyang kaguluhan? O hindi ba oftentimes dahil penal colony, malaking penal colony po yan, sino po yung dapat na unang-unang rumiresponde? Hindi po ba yung mga regular na mga at mababa na nasa posisyon, guards, penal guards. Pero in this particular case, klaro po, si SPO4, at the same time, yung superintendent mismo ang pumasok po kagad po doon. Tama po ba? Opo, Your Honor. So, it is also consistent yung binabanggit po ninyo na kinausap po kayo. Kaya, nung nangyari, alam na po nila kagad. Tama po ba yung ganong pag-isip? Opo, Your Honor. Ibig sabihin, in-expect na nila na nung pumunta po sila doon, na nagawa nyo na po yung pinapatrabaho nila. Tama ho ba? Opo, Your Honor. Then after that, nung ilabas po kayo, pusasan po kayo, naglalakad po kayo noon. Gaano po kayo kalapit o kalayo kay Superintendent Padilla? Malapit na malapit lang po kasi pasunod yung lakad namin.
papuntang IS. Mga ilang minuto po yan, yung paglalakad na yan. Mula, dahil sabi po ninyo, medyo malayo po dahil nasa labas. Gaano po kalayo o katagal po yung paglalakad? 25 minutes, 30 minutes, ganyan po. Ganun po katagal po yun. Bago po kami nakalabas ng inner gate, papuntang IS. Aabot po ng mga 25 minutes. Opo. And during those times, kayo lang pong apat na naglalakad. May isang empleyado, si Sir Puro po, at saka siya, kasama ko. So bali apat po kayo lahat. Ilan po? Apat kami, apat. Apat po kayo na naglalakad. Then, narinig po ninyo na tumunog po yung cellphone ni Superintendent Padilla. Base po dito sa salaysay po ninyo sa Section 28 or Paragraph 28, habang naglalakad kami, ilang beses na po itong binasa kanina, papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko ang sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla. Nung pagkapindot, may malala po ba kayo na sinabi si Superintendent Padilla bago nagsalita yung kausap po niya sa cellphone? Wala po. Basta congrats na siya, narinig ko. Congrats. So, ulitin po natin ang sinabi dito. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. So, ang next question ko po dito, of course, dinig na dinig po ninyo. Ano po yung sinabi kung mayroon man ni Superintendent Padilla in response dun po sa tawag sa kanya? Bali, naputol na po kasi dumating na kami doon sa opisina ng IS. Sinabi niya sa kasamahan niya na tumawag yung presidente sa akin at congrats. Panghuling tanong, ano po yung reaction po ng Superintendent Padilla nang tawagan po siya ng sabi po ninyo ni Presidente? Parang masayang-masaya siya. Nakita ko sa mukha niya, tumatawa siya. So masayang-masaya po siya. So ibig sabihin, successful yung kanilang ginawa po na quote-unquote trabaho. Opo, Your Honor. Wala na po ako may tatanong, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Salo. The last to interpolate on the subject matter of extrajudicial killings is the chair of the Committee on Human Rights, Chairman Benny Abante. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I just make a manifestation that what we're doing right now is just to establish the fact that many people have been killed in this war on drugs. I would like to reiterate, since the time that we have investigated and heard in the Committee on Human Rights on the EJK, that we believe in the war on drugs. What I do not believe is that why would more than 20,000, as others have said, 36,000 should be killed? There should not be anyone to be killed just to be able to defeat drugs in this country. Even right now, we still have problems on drugs, Mr. Chair. Ibig sabihin, hindi po nawala ang drug problem natin kahit na pumatay ng 36,000 na tao. Gusto ko rin pong i-establish dito that the former administration seemingly and allegedly did not only use the policemen to kill, but even use prisoners to kill. So gusto ko lang pong tanungin ang ating dalawang witness na ito kay Mr. Fernando Magdadaro. Kayo po ay nahuli kayo noong December 1, 1999 sa kasong murder at illegal possession of firearms. Bakit po kayo nakasuhan ng murder? Yan po ba ay planted sa inyo o talagang ginawa po ninyo? Yun pong kinaso sa akin, Your Honor. Yun rin? Yun po ang kinaso sa akin, murder at saka yung illegal. Okay, yung ba'y ginawa mo? Opo, Your Honor. Yung ba'y ginawa mo? Yes, Your Honor. Okay. Na merong kang dalang baril at granada. Yung ba ang nabanggit?
Opo, Your Honor. Okay, bago yung ikaw ay nahuli, ano ang trabaho mo? Dati po akong river attorney, Your Honor. Dati kang River attorneys po. rebel returnee. So, anong klaseng rebelde? Sa white area lang po, Your Honor. White area. Yung po ba yung NPA o ano po yan? Yes po. Ilang taon ka na member ng NPA? Mahigit 5 taon lang po, Your Honor, noon. Saan po kayo nakatira at that time? Agdaw po, Your Honor, Agdaw. Saan? Argao, Opo. Davao. Saan po ang inyong area of responsibility bilang kadre ng NPA? Diyan lang po ako sa white area, Your Honor. Sa Davao City lang po area. Davao City area lamang. Opo. Hanggat nakulong kayo. Opo, Your Honor. Alright. Ito po namang si Mr. Leopoldo Untalan. Untalan Tan. Kayo po ba ay talagang pumapatay? Hindi po. Hindi po, po Your kayo Honor. pumatay kahit kailan. Naaral po ako, graduate po ako ng seaman. Okay. Nabanggit mo na yung nag-convince sa'yo na pumatay ay kaibigan mo. Opo, Your Honor. Naniniwala kang kaibigan mo nagpapahamak sa'yo? Opo, Your Honor. So hanggang ngayon kaibigan mo siya. Yun na po, Your Honor. Yung kaibigan mo is SPO4 Nartoles? Opo, Your Honor. Oo. Ayon sa aking ginawang research, si SPO4 Nartoles mukhang mayaman na yata ngayon. Tama ba ako? Opo, Your Honor. Ayon sa ginawa naming research, si Nartoles ba? Nartoles lang. Di ba, Lena? Basta't yun. Kilala mo yun, di ba? Ay meron po siyang resort sa Samal. Totoo ba yun? Opo, Your Honor. Ibig sabihin, maaaring masabi mo na yung ginawa niya na pinagawa sa inyo ay nagkaroon din siya ng malaking pera tungkol doon. Ano po? Opo, Your Palagay Honor. nyo? Opo, Your Honor. Siguro, siya rin ang nagbulsa nung dapat ibigay sa inyo. Sapagkat ang sabi niyo sa akin kanina, ang bawat isang napatay ninyo, 1 milyon. Opo, Your So Honor. therefore, 3 milyon ang natanggap nyo bawat isa, correct? Dalawa lang po ang binigay niya. Hindi, kaya nga, 3 milyon dapat, correct? Opo, Ang opo, bawat Your isa sa inyo. Opo, Your Honor. Ang naibigay lang sa inyo, tigi 1 milyon. Opo, Your Honor. Ibig sabihin, yung 4 na milyon nasa kanya. Ano? Opo, Your Honor. Palagay nyo po. At sinabi rin nyo po na yung kaibigan nyo ay merong mga kaibigan na makapangyarihan sa ating pamahalaan. Mr. Tan, tama ho ba? Opo, Your Honor. Nabanggit po ba niya sa inyo sino yung makapangyarihan na kilala niya sa dating administrasyon? Ang boss niya po, Your Honor, Sino po ang boss niya? si Colonel Edelberto Leonardo at si Colonel Roy Lagarma po. Colonel Leonardo na ngayon po ay nasa Napolcom. Polcom po. At sino po yung isa? Roy Lagarma. Colonel, Roy Lagarma po. yung babae, Garma, yung Opo. naking PCSO. Opo, Your Honor. Oo. At nabanggit din po nyo na girlfriend pala si Garma nung Nartolis. Opo, Your Honor. Oo. Ba't nyo alam yon? Sapagkat kaibigan mo siya. Opo, Your Honor. Yung kaibigan mo siya nagpahamak sa'yo. Ano po? Opo, Your Honor. So naniniwala kang pinahamak ka ng kaibigan mo. Mag-iingat po tayo sa mga kaibigan na nagpapahamak sa atin. Ayun, Narsolis. Alam mo, Nartolis eh. Ngayon, ang sabi mo kay Magdadaro na ginagawa nyo ito sapagkat tinutulungan nyo ang gobyerno ng dating administrasyon. Ganun po ba ang pagkakasabi niya? Opo, Your Honor. Yun ang pagkakasabi mo kay Mr. Magdadaro. Opo. Yung ba ang sabi sa inyo ni Narsolis? Opo.
So, ibig sabihin, ang sabi ng SPO4 na Solis, kaya nyo gagawin to sapagkat ito'y ginagawa nyo dahilan sa yun ang utos ng former administration. Opo, Your Honor. Okay, ngayon, naniniwala ba kayo na ang pagpatay na ginawa ninyo ay para sa bayan? Yung ba ang paniwala ninyo na yung pagpatay na ginawa ninyo ay para sa bayan? Naniniwala ka ba, Mr. Tan? Pumatay ka eh. Yun lang ang pagkakataong pumatay. First time mo pumatay eh. First time mo, di ba? Hindi ka mamamatay tao eh. Hindi tulad po ni Mr. Magdadaro na siya ay kinulong na nakapatay. Ikaw hindi eh. So therefore, naniniwala ka na sinabi na Solis sa'yo na yung pagpatay na ginawa ninyo ay para sa bayan. Tama ho ba ako? Tama ho ba ako? Opo, Your Honor. O dahilan sa merong pabuya na naibibigay sa inyo at kalayaan na naibibigay sa inyo. Sa pagkakaalam ninyo, sino po ang direktor ng Bucor at that time nung kayo ay pumatay ng 3 Chinese? Kilala niyo po ba o alam niyo po ba kung sino ang direktor ng Bucor nung araw? Matandaan. Hindi niyo kilala. Pero na alam niyo kung sino. Hindi niyo lang matandaan ang pangalan. Hindi po namin naalala, Your Honor. So, may kinalaman ba? May kinalaman po ba ang direktor ng Bucor sa pagkakaalam ninyo? Sa ginawa ninyo? Sapagkat parang si Superintendent Padilla ang isa sa mga mastermind dito. Palagay nyo kaya sa inyong pagkakaalam, alam po ba ito ng direktor ng Bucor? Hindi po namin alam, Your Honor. Hindi nyo alam. Pero nalalaman nyo at inaakala ninyo na dahilan sa ang ginawa nyo rito, sabi ni Narsolis, ay para sa bayan, ang ibig sabihin niyan, sinusuportahan nyo ang pagpatay ng war on drugs noong panahon ni President Duterte. Yes po, Your Honor. Opo, Your Honor. So, sa pagkakarinig ninyo, ngayon kino-confirm nyo sa committee ito, oo, na ang isa sa mastermind ng pagpatay ay ang dating Pangulo ng Pilipinas. Kino-confirm ninyo? Opo, Your Honor. Okay. So, yun lang siguro, Mr. Chair, ang nais kong sabihin at gusto ko rin pong sabihin na sa totoo lang po, ito yung first time ko na talagang makakita ng pumatay. And I would like to say that any administration does not have any right to kill whoever he might be without any due process of law. Yan po ang nais kong sabihin. At pangalawa, ito pong committee ito nagsasagawa ng investigasyon para gumawa tayo ng magandang batas na hindi na po maulit ang mga bagay na ito. Gusto ko ring sabihin kay Senador Bato de la Rosa na sana mag-appear na siya dito para hindi na yung gagamitin niya ang media para magsalita pa tungkol dito. Sinabi niya na yung pagpatay na more than 20,000 collateral damage. My goodness, collateral damage pa ito? Pumatay ka ng 20,000 dahil sa war on drugs and you only call it collateral damage? Hindi ko maintindihan. Mr. Chair, salamat po. Thank you, Chairman Abante.